Alright, magandang araw Craftmaster. So ito yung pinangako ko. Ngayong araw is yung kay Bivol naman ang papanoorin natin. Alamin natin kung paano dumepensa, umapensa at umatake ito si Bivol. So itong laban na to is laban kay Joe Smith. And tingnan natin yung mga galawan dito ni Bivol, okay? So aggressive nga itong kalaban din ni Bivol, no? And paminsan-minsan is umaatake din si Bivol. Okay, so dito sa round na to, so highlights lang to, no? So hindi ganun kadaling i-analyze to. Alright, so sinusugo dito sa Bivol and kumaka-counter ng left hook. And yun, nagpakawala ng kombinasyon si Bivol and sinusugod niya nga siya dito. So ang ginagawa ni Bivol pag sinusugod siya, nag-jab and straight, no? Sinasalubong niya ng jab straight. Okay, so dito nagpakawala ng kombinasyon si Bivol. So si Bivol is mabilis na boksingero, no? Mabilis and maganda rin ang depensa. And umiilag. Okay. So may galawan nga to si Bivol na parang Manny Pacquiao yung atras abante. Pero hindi niya pinepersa yung sarili niya. Lalong-lalo na pag inaatake dito si Bivol. Okay, so makikita natin magandang depensa ni Bivol. And yung mga kamay niya is paminsan-minsan is naka-lower down din, no? Ayan, kagaya niyan. So nakababa lang yung kanyang kaliwa. And mabilis siyang gumalaw. So maluwag nga gumalaw to si Bivol. And kaya niya, no, umatake anytime na gustuhin niya. So sa tibay ng matibay din naman to si Bivol. And panoorin natin. So talagang malaki yung kalaban din ni Bivol, no? So ito nga is light heavyweight. So malalaking tao talaga, pero nandun makikita natin yung bilis ni Bivol at yung combination niya is marami talaga, no? 4. Kaya niyang umapat hanggang 5 combination dahil nga mabilis siya gumalaw, mabilis yung kamay niya, maluwag siya sa kanyang mga braso. So kaya niyang itapon yan ng maraming beses. Okay, so talagang gumagamit dito si Bivol ng ring. Mataas ang ring IQ ni Bivol. Ay, left hook pinatama ni Bivol. Left hook na naman. Okay. So talagang marami tumapon to si Bivol. And gaya yan, gumagamit din siya ng jabs. Okay, tumama, lakas din ng left hook, no? So underrated na power puncher, pero malakas din sumuntok. Pero kung ikukumpara kay Beterbiev is talaga namang malakas sumuntok si Beterbiev, talagang masakit, no? Okay, munti nga nang matumba dito sa replay yung kalaban, nakapag-balance pa. Okay, round 8 na pala tayo, no? So highlights lang to, mabilisan lang talaga to. Mas maganda sana kung mapanood natin is yung actual na round 1. Pero ganun din naman. Okay, so talaga si Bivol na sumusugod. And gusto rin ni Bivol na siya sumusugod, no? Gusto niya siya talaga nagdi-dictate ng laban. So makikita natin sa laban nila ni Beterbiev kung sino ba talaga ang magiging aggressive, no? Okay, ganda ng pinapatama ni Bivol. So lagi lang nakaprotekta yung kanan niya sa kanyang panga, no? Nakababa lang, maluwag yung depensa, pero pag umatake na yung kalaban, doon nataas yung depensa niya. So kino-cover niya yung kanyang mukha. So napakaganda rin ng depensa. May atras abante lalo na pag sinusugod. And mabilis mag-combination, mabilis ang mga paa. And gumagamit din ng ring pag agresibo yung kalaban. So yan, uppercut, kompleto naman yung mga patama niya, no? Medyo wide range nga lang sumuntok to si Bivol, talagang wide range, pero mabilis pa rin. Okay, tinamaan pala dun si Bivol at nahilo, no? Alright, dito na tayo sa round 11. Okay, so karamihan sa laban ni Bivol is talagang distance talaga. Magaling talaga, boxer talaga, pure boxer talaga to si Bivol. Pero hindi mo siya madadoubt sa kanyang tapang. Matapang talaga, kaya niya may pagsabayan. Pero matalino. Okay. Replay, tinamaan si Bivol. Tinanggap lang ni Bivol. Okay, talagang sugod yung kalaban. Walop na suntok, kaliwa kanan. And so yun lang, Craftmaster. Kung tatanungin ako, dito tayo kay Beterbiev kung maki-KO. And kung sa decision naman, I'll go for Bivol. Sa inyo na kung sino nang gusto nyong mananalo para sa dalawa, pero parehas magaling yan dalawa.
mas lamang tayo kay Better Bib. Okay? Thank you.